Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lito. Taong 1989, probinsya ng Leyte. Isinilang na bulag si Lito. Tanging pagupo sa sulok at pakikinig sa usapan ang nagagawa. Hindi makakalakad kung wala ang tungkod o gagabay ng direksyon. Masakit para sa kanya ang ganitong kalagayan, pero sa halip na mabuhay sa pagsisisi, piniling maging masaya at makontento. Kahit papano, hindi siya pinapabayaan ng nakakatandang kapatid, si Norma. May tindahan sa tahanan na binabantayan na nagsisilbing kabuhayan. Hindi magastos dahil sila lang dalawa. Mahusay humawak ng pera si Norma. Isang araw dinala siya sa bayan. Binilin sa tabi dahil siksikan at baka mapano pa. Habang nakaupo, lumapit ang manghuhula kay Lito. Inabot ang palad. Sinimulang basahin ang kahulugan ng mga guwit. Hindi maitago ang ngiti sa labi ng lalaki. Maganda ang nakikita ko sa kapalaran mo, binata. Bulag ka man kung ituring. Pero darating ang araw na mapapahanga mo ang lahat sa simpleng kakayahan. Magtungo ka sa anumang sapa o ilog na malapit sa inyo. Intayin mo ang pagdating ng pagong. Ang makupad na nilalang ang magdadala ng swerte sa iyo. Hindi lang sa buhay, kundi sa isang mahalagang gampanin. Tandang Asyon nga pala ang pangalan ko kung hindi mo na itatanong. Kunot noong pinakiramdaman ni Lito ang paligid. Wala siyang nakikita kaya panay ang pagkapa. Pero walang sino man sa tabi. Narinig ang papalayong yabag ng nagpakilalang si Tandang Asyon. Sira ulo. Kaya ayokong sumama sa tuwing magtutungo ng bayan si Ate Norma eh. Maraming nagkalat na loko-loko. Papaasahin pa ang bulag na katulad ko. Wika ni Lito. Makaraan ng ilang sandali. Sumakay ng tricycle pagbalik ni Norma. Lula nito. Hindi may pagkakaila ang naiisip. Ginugulo si Lito sa sinabi ng matanda. Wala siyang tiwala sa hula dahil ilang beses nang nagpabasa ng kapalaran ang yumaong ina. Pero lahat ng ito ay pumalya. Wala ni isang nangyari sa totoong buhay. Pero ngayon, may parte sa kanya na gustong sumugal. Bagay na hindi niya malaman kung bakit. Napakamot na lamang sa ulo. Patuloy ang ordinaryong buhay. Ang mga nakasanayang gawain. Pagbabantay ng tindahan. Tahimik na naupo sa tabi at pinapakinggan ang paligid. Hindi nagtagal ay may dumating. Maraming binili sa lugar. Binigay naman lahat ni Lito kahit bulag na ito. Kabisado ang lahat ng paninda. Kagad namang lumatay ang kawayang tungkod sa ulo ng lalaki. Nagtangka itong umalis nang hindi nagbabayad. Subukan mo itakbo mga yan. Uwi ka ng bugbog sarado. Huwag mo kong subukan, boyet. Wala man ako nakikita. Kabisado ko lahat ng tao dito. Ito naman, hindi naman ako tatakbo eh. Parang ito lang. Naiwan ko sa bahay yung pera. Uwi ko muna ito mga pinamili. Tapos babalik na lang ako. Huwag mong sabihing pinamili dahil hindi ka pa naman nagbabayad. Ibaba mo yan. Umuwi ka, kunin mo yung pera. Hindi mo ko maiisan. Hayop na to. Ang lupit mo naman, Lito. Magbabayad ang tao eh, babalik. Napangiwi si Boyet pagkatapos mahagupit ng tungkod. Basag ang ilong. Duguan ang labi. Walang nagawa kung hindi umalis. Napahugot naman ang hininga sa Lito. Ito na naman ang mabigat na damdamin. Hindi maiwasang masaktan sa pagmamaliit sa kanya. Iwinaksin na lamang. Bumalik sa pagkakaupo. Makaraan ang ilang minuto may lumapit na dalawang bata.
bumili ng candy. Naglaro pa ang mga ito sa bakuran dahil malakas ang boses narinig ang usapan. Tinalakay ng mga bata ang nakitang pagong sa ilog. Malaki at masyadong makupad ang kilos. Tahimik lang siyang nakikinig hanggang sa naalala ang sinabi ni Tandang Asyon. Hindi may iwasang mapaisip kung talagang may katotohanan ang pagbasa nito sa kanyang mga palad. Pagkaalis ng mga bata, sinarado ang tindahan. Natagpuan ang sariling nagtungo sa ilog. Malakas ang ragasan ng tubig. Malayo pa lang ay maririnig na. Kabisado ni Lito ang daanan dahil ilang ulit nang nagpabalik-balik. Naging maingat lang dahil mabato at madulas. Kinakapa ang nararaanan. Kumakapit sa mga halaman at puno ng saging sa tabi-tabi. Naupo sa malaking bato. Sakto lang na nakalusong ang mga paa sa tubig. Itinukod ang noo sa tungkod habang inaaliw ang sarili sa preskong pakiramdam na dulot ng kalikasan. Hindi nagtagal. Napatingin sa direksyon kung saan nagmula ang mahinang kaluskos. Ilang sandali pa, may matigas na bagay sa paanan. Kinapa ito at ang unang pumasok sa isip ay salitang pagong. Napalunok si Lito. Kinakabahan sa posibilidad na magkakatotoo ang hula ni Tandang Asyon. Ilang ulit pang binalikan sa isip ang sinabi nito. Ang makupad na nilalang, ang magdadala ng swerte sa'yo. Hindi lang sa buhay, kundi sa isang mahalagang gampanin. Inantay ang magaganap hanggang maramdaman ang mainit na bagay sa paanan. Kinapa. Nakuha ang maliit na bato. Makinis. Mainit. May kabigatan. Pero may kagaanang hatid sa pakiramdam. Napapatanong ang binata kung ito na nga ba ang biyayang swerte. Kinapa ni Lito ang pagong. Kaso nga lang wala na ito sa tabi. Naririnig na lamang ang ingay ng pagtalon sa tubig. Inisip na umalis na ang nilalang. Hinawakang mabuti ang bagay at inuwi ng tahanan. Sa kabilang banda, nagtataka si Norma sa kilos ng kapatid. Pagdating nito mula sa ilog ay panay ang pagkuyom ng kamao na para bang may hinahawakan doon. Ayaw niya sanang mangialam pero nakakabahala ang pananahimik nito. Kaya naman nagsalita na si Norma. Lito, bulag ka lang ha. Hindi ka pipi. Parang nakalimutan mo na magsalita. May problema ka ba? Hoy, batang to, nabigyan na rin. Ay naku. Ano? Pasensya na ate ha. Masyadong okupadong isipan ko eh. Pakiulit na lang nung sinabi mo. Tinatanong ko lang kung may problema ka ba. Ano ba yung hinahawakan mo? Kanina pa nakasara yung palad mo eh. Ano ba yan? Binuksan ni Lito ang palad. Kunot noong napatitig ang kapatid sa batong hawak. Nakuha ko sa ilog eh. Galing yata sa pagong. Ate, pakipaliwanag nga kung ano to. Nahahawakan ko pero hindi ko nakikita. Ano ba yan? Bato? Parang bato lang to eh. Maputi. Makinis tapos kumikinang. Itlog ba yan ng pagong? Ay hindi, matigas kasi. Ano gagawin mo dyan? Hindi ko alam eh. Itago ko na lang siguro. Baka mapakinabangan natin pagdating ng araw. Natawa si Norma sa sinabi ng kapatid. Ano namang maibibigay ng batong yan? Ikaw talaga, kung ano-ano pumapasok sa isip mo eh. Mabuti pa matulog ka na. Ihatid na kita sa kwarto mo. O kaya mo na maglakad papunta dun. Si ate naman parang hindi pa sanay sa galaw ko. Kahit bulag ako, kabisado ko na ang bawat sulok ng tahanan natin. O siya, matutulog na ang gwapo. Bago sumampa sa higaan,
Itinabi ni Lito ang bato. Binalot ng tela at saka maingat na nilapag sa lagayan ng damit. Kinabukasan ito rin ang unang hinanap ni Lito. Isinilid sa bulsa at saka isinabay sa paglabas ng tahanan. Naabutan sa bakuran ang kapatid na nagwawalis. Kagad niyang binawian ng trabaho. Hindi naman pumalag si Norma dahil marami ring gawaing nakaatang. Kasabay nito ang paghanga dahil malinis na malinis ang bakuran. Nawalis lahat ng tuyong dahon kahit ang pinakamaliliit. Pinapanood lamang ni Norma ang kapatid. Pagkatapos itong magwalis, nagtungo ito sa tambakan ng panggatong. Marahang humugot ng itak. Sinimulang tagain ng naglalakihang kahoy. Kinabahan dahil hindi ito nakakakita. Pero sa kilos ay daig pa ang taong walang diferensya sa mata. Naputol ang kahoy na magkakaparehong sukat. Hinakot mula sa bakuran patungo sa kusina. Kamot ulong lumapit sa kapatid. Parang sinaniban ng kung sinong maligno ah. Paano mo nagawa lahat ng yun? Kung titignan parang hindi ka bulaga. Huwag ka masyadong mamangha ate. Ako lang to. Kahit bulag ako, meron pa rin silbi. Oo na, baka lumaki yung ulo mo kung pupuriin pa kita eh. Amin na nga yung itak. Baka masugatan ka pa. Pinapanood ni Norma ang kapatid. Ngayon lang ay parang ibang tao ito. Hindi iba na sinapian o pinalitan ng pagkatao. Sadyang may himigan na merong kakaiba. Kung dati ngingiti lang kung magbibiroan sila, ngayon abot tenga kahit siya lang mag-isa. Mas gumaan ang presensya. Mas lumakas dahil kaya nang magbuhat ng mabibigat. Tumalas ang pandama sa paligid. Kaunting kaluskos kagad natutukoy kung saan galing. Napapatingin sa direksyon, lalo na kung may papalapit. At hindi lang yan. Kaya nitong magluto. Tatama lahat ng sahog at sangkap. Minsan ang biniro na baka nakakakita na ito, hindi lamang nagsasabi. Gayunpaman, nagpapasalamat na lamang dahil kahit papano, natutuwa ang kapatid sa himalang nangyayari. Ganon din siya. Habang tumatagal lalong lumalaki ang pagbabago ni Lito, maging siya hindi na alam kung ano ang nagaganap. Ang tanging alam lang, may enerhiyang nananalaytay sa buong katawan. Nung una ay napapatanong kung saan galing, hanggang sa napansin ang bato ng pagong. Tinutukan, pinakiramdaman. Hindi nagtagal nasagot ang mga katanungan. Ito ang nagbibigay ng pambihirang lakas. Bagay na pinagpapasalamat sa halip na kagulatan. Kaso nga lang, may kaakibat na pangamba dahil sa sinabi ni Tandang Asyon na mahalagang gampanin. Napabuntong hininga, nabaling ang pansin sa kalikasan. Malakas ang hampas ng hangin. Nagmistulang musika ang kaluskos ng mga dahon. Nasa harapan siya ng tindahan. Matyagang nag-aantay sa kapatid na nagpunta sa bayan. Makaraan ng ilang minuto, may tumapik sa kanyang balikat. Nagulat. Hindi man lang napansin ang paglapit. Kagad dinuro ang direksyon ng tungkod. Sino ka? Huwag kang magtatangkang lumapit ha, kung ayaw mong masaktan. Isang tawa ang narinig ni Lito. Kumunot ang noo dahil pamilyar ang boses. Kumusta iho? Nung una kitang nakita, tahimik ka lang sa sulok ka. Pumayag ka ngang hawakan ko ang kamay mo nang walang paalam. Pero ngayon, may lakas ng loob na magbanta. Magaling ah. Meron ang nagbabago sa'yo. Kumusta pala ang mutya ng pagong? Tandang Asyon? Ikaw ho ba yan? Paano niyo po natunto ng bahay namin? Sinusundan mo ba ako?
Nagmamanman ka ba? Masyadong mahal ang oras para magmatsyag sa isang bulag. Marami akong pinagkakabalahan, kaya palihim na nanonood sa iyong magkapatid. Sagutin mo lang ang tanong ko para mapanatag ang aking kalooban. May ideya ako pero mas mainam na sa iyo mismo manggaling ang sagot. Nagkatotoo po ang sinabi nyo. May lumapit sa akin pagong doon sa ilog. May nakuha akong bato. Dahil dito, nakaramdam ako ng pagbabago. Ano po bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nagkaisa na kayo ng mutya. Pasalamat ka, mabait ang kalikasan at ikaw ang napiling mga laga ng kayamanan. Alagaan mong mabuti, huwag iwala. Magagamit mo yan para sa mahalagang gampanin. Yan na naman po kayo sa mahalagang gampanin. Ano po ba talaga? Nasisiraan na ako ng ulo kakaisip. Malalaman mo rin pagdating ng araw, bata. Umalis nang hindi lumikha ng anumang tunog si Tandang Asyon. Maging si Lito ay nagulat sa biglaang pagkawala. Hindi man lang nagpaalam, kamot ulong napabuntong hininga. Talagang kakaiba yung matandang yun. Kung makapagsalita parang propeta. Alam niya ba ang lahat na nangyayari sa buhay ng tao? Ganun ba siya kagaling manghula? Hoy, nagsasalita ka na naman mag-isa. May problema ba? Buksan mo nga tong pinto. Mabigat tong dala ko. Wika ni Norma sa kapatid. Pagkatapos mailagay sa tindahan ng pinamili, kinausap niya ito. Bakit ate? Nararamdaman ko natatakot ka. May nangyari ba habang nasa labas? Habang tumatagal marami ka nang nalalaman . Anong epekto ba yan? Pero ang totoo niyan, parang may sumunod sa akin . Doon kasi sa pamilihan, may nakasabayan akong babae. Ngumiti siya sa akin tapos nakatitig. Gumagalaw yung bibig, para may sinasabi siya. Kaso maingay yung lugar kaya hindi ko na narinig . Kinilabutan ako kaya nagmamadaling umalis. Hindi ako mapakali habang nasa daan. Walang tao pero parang may nakasunod talaga . Ewan ko ba, kahit yung laman ko parang nanginginig . Naging seryoso si Lito. Pinakiramdaman ng kamay ng kapatid. Samantalang ang kabila ay nakahawak sa mutya. Walang ibang nakita kung hindi ang mukha ng aswang. Napalunok ang binata pagkatapos. Pero sa halip na matakot, may lakas ng loob na hamunin ito. Kahit pumunta siya rito, sasalubungin ko ang nilalang na yan. Makakasiguro na hindi siya makakalapit sa'yo, ate. Talaga lang nababaliw ka na pala . Hindi porket merong pagbabago sa'yo, may gana ka ng manghamon. Pakiramdam ko aswang nga yun . Nakakakilabot siya. Pero kung ganun, kailangan mag-ingat tayo. Wala tayong dapat ikatakot, ate. Ako na bahala sa kanya. Umiling na lamang si Norma. Para sa kanya gusto lang ni Lito na huwag siyang mag-alala. Maging positibo sa kabila ng banta. Pero bilang nakakatandang kapatid, tumatayong magulang sa kanilang dalawa, hindi maiwasan. Ang ginawa na lamang ay naging mapagmatsyag sa paligid at hindi na lumabas pa. Sa kabilang banda, naguguluhan si Lito sa pagbigla-biglang pag-init ng bato. Hindi pa malinaw sa kanya kung ano ang ibig sabihin. Kasabay nito ang madalas na pag-alingasaw ng samyo. Nakakapigil hiningang amoy. Inakala na lang din na may nagsusunog ng goma o hindi kaya kable ng kuryente. Kaso nga lang walang bakas ng usok sa ere. Tinutukan ito ng binata hanggang unti-unting naunawaan. Isang hapon, habang nagwawalis sa bakuran, napalingon sa direksyon kung saan nagmumula ang amoy. Malayo pa, pero naririnig ni Lito ang papalapit na yabag. Kalaunan, isang ginang ang huminto.
tumitig sa binata. Maigpit ang kapit ni Lito sa tungkod at walis. Hindi niya nakikita ang tao, pero alam kung saan nakatayo. Nararamdaman ang matalim na titig. Hindi nagsalita, kaya siya na ang bumasag ng katahimikan. Magandang hapon po sa inyo. Anong may paglilingkod ko? May itatanong lang sana ako. May gamit ka ba riyan? Hindi alam ni Lito kung ano ang tinutukoy. Pero batay sa pananalita, parang may gustong alamin. Gamit. Marami sa loob. Ano po bang gusto nyo? Yun sanang gamit na madaling dispatchahin. May mga bagay na malakas, pero sagabal sa iba. Yun ang ibig kong sabihin. Napabuntong hininga si Lito. Nagkaroon na ng ideya. Lalong humigpit ang kapit sa tungkod. Hinanda ang sarili sa posibleng maganap. Mabuti pa siguro, tumuloy muna kayo. Masaya makipag-usap kung nakaupo at nagkakape. Hindi na kailangan, iho. Napadaan lang ako. O siya, maglalakad na ako. Bumaling ang mukha ni Lito sa direksyong binagtas nito. Nanunuot sa kanyang ilong ang samyo. Hindi na mapirme ang tangan. Gustong humabol para harapin ang kalaban, pero nagpigil muna siya. Lalo pat paparating na si Norma. Oh, para kang toda. Hindi ka gumagalaw dyan. Ayos ka lang ba? Ano tayo, nagpapahinga lang. Pakiabot ng posporo. Susunugin ko yung tuyong dahon. Ano ka ba? Baka mapaso ka pa. Pumasok ka sa loob. Magpahinga ka. Sumunod si Lito sa kapatid. Pumasok ng tahanan pero hindi magawang magpahinga. Kanina pa nakalis ang ali pero naaamoy niya ang samyo. Ang tangan sa kabilang banda ay aktibo. Ito ang unti-unting nagtulak sa binata. Sa likod siya dumaan para hindi maagaw ang atensyon ni Norma. Dahan-dahang binaybay ang daan. Dire-diretso. Patungo sa direksyong pinagmula ng amoy. Nang nasa malapitan, napansin ang unti-unting paglayo. Binilisan ang paghakbang, pero natigilan nang marinig ang boses ng kapatid. Lito, ano ba? Bakit bigla kang lumabas? Dumiretso pa talaga sa gubat. May problema ba? Hindi pinansin ni Lito ang kapatid. Patuloy na hinanap ang pinagmula ng amoy. Lumakad ng lumakad. Sumunod naman si Norma. Panay ang sermon. Nainto ng senyas-anya. Huwag kang maingay, ate. May nilalang sa paligid. Maging alerto ka. Anong nilalang? Teka, kinakabahan ako sa'yo ha. Aswang? Mula sa unahan, lumitaw ang nilalang. Mahaba ang mga kuko. Magulo ang buhok. Hubot-hubad. Nakalabas ang matutulis na ngipin. Nanlilisik ang mga mata. Umaalingasaw ang amoy. Sakto namang may dalang itak si Norma. Kasalukuyan siyang nagtatabas ng damo nang mapansin ang pag-alis ng kapatid. Sa pagmamadali, hindi maiwan ang patalim. Sige, lumapit ka. Tatagain kita. Banta ni Norma sa nilalang. Itinago sa likod si Lito para itabi siya ng binata. Kinuha ang itak at ito mismo ang humamon. Alam kong ikaw ang ginang na lumapit kanina. Halata sa presensya at amoy. Hindi ko alam kung anong pakay mo, pero nakahanda ako sa anumang mangyari. Sumugod ka! Lumapit ka! Tignan natin kung makakayanan mo ang gagawin ko. Ate, mabuti pa umalis ka na habang nasa akin pa ang atensyon ng aswang. Nahihibang ka na ba? Hindi mo ba nakikita yung nasa harap? Oo nga pala, bulag ka. Huwag ka magtapang-tapangan. Halika na nga dito. Umalis ka na, ate. Kung gusto mo,
Magtawag ka ng mga tao para sumaklolo. Sa sinabi niya kagad kumaripa si Norma. Nagtungo sa kabayan upang mangingi ng tulong. Binalingan ni Lito ang nilalang. Inihanda ang sarili nang marinig ang mabibilis na yabag. Sinalubong ng taga ang atake nito. Natamaan sa kamay. Gulat na napatingin ang aswang. Bakit parang natigilan ka yata? Manang, hindi mo ba inasahan ng isang bulag na nakatama? Napangiti ang binata. Muling itinutok ang itak sa unahan nang mapansin ang pagsugod. Walang binatbatang nilalang. Humiyaw na lamang matapos matanggap ang hagupit ng itak. Hindi na lumapit sa binata. Dumistansya. Tumitig ng masama. Natahimik ka na yata. Halika rito. Lumapit ka pa. Hindi ko pa naibubuhos ang lahat. Kaya wala mo nang susuko. Umatake ka uli. Wika ni Lito. Kaso nga lang natunugan nito ang ingay ng mga tao. Sa halip na paunlakan ng binata, nagmamadaling umalis. Napansin ito ni Lito, pero hindi na siya nabahala dahil maluba ang tama. Sa tansya niya, swerte kung aabuti ng ilang araw. Pagdating na mga kapitbahay wala nang naabutan, umakto si Lito. Sumiksik sa damo na parang natatakot. Napaniwala ang mga ito. Nilibot ang lugar para hanapin ang nilalang, pero tanging bakas ng dugo na lamang ang natagpuan. Naging alerto ang lahat. Ikinalat ang nangyaring pag-atake para maging babala. Sa kabilang banda, may pagdududa si Norma sa kapatid. Bago siya nagtawag ng saklolo, nasaksihan ng sagupan. Hindi siya makapaniwala. Kumilos ito na parang biyasa sa pakikipaglaban sa ganong klase ng nilalang. Walang kahirap-hirap na napatamaan ng aswang. Hindi man nakitaan ng katiting na takot. Ngayon tahimik itong nakaupo sa mesa at kumakain. Dahil hindi matahimik, naglakas ng loob na magtanong. Lito, total 2 na lang tayo dito. Magkaaminan nga tayo. May tinatago ka ba sa akin? Kasi habang lumilipas yung mga araw, parang ibang tao ka na. Nakita ko kung paano ka makipaglaban sa aswang kanina. Sa simpleng wasiwas ng itak, tinamaan mo. Umamin ka. Nakakakita ka na ba? Saan ka umugot ng lakas? Napabuntong hininga si Lito. Inasahan niya ng magtatanong, pero hindi pa nakahanda ng sagot. Kilala ito bilang mabuting kapatid at responsableng magulang sa kanya. Pero hindi lubos maisip kung ano ang magiging reaksyon kapag sasabihan ng lihim. Gayunpaman, buong puso na nagtapat. Ate, huwag ka sanang mabibigla. Naalala mo ba yung bato na nakuha ko sa pagong? Makapangyarihan ang bagay na yun. Ang bato ang nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Talas ng pangdama, ng pandinig, at kakayahan na makipaglaban sa anumang banta sa paligid. Bulag pa rin ako. Hindi nakakakita. Pero ang bato ang nagiging mata para malaman ko nung nasa paligid. Napakurap si Norma. Naguguluhan kung hahambasin ba o tatadyakan ng kapatid. Seryoso ito, pero hindi ka panipaniwala ang sinabi. Kamot ulong hinampas sa balikat. Itigil mo nga yung mga sinasabi mo. Mabibigwasan na kita eh. Seryoso ko. Ano ba talaga? Kinakabahan na ako sa'yo, baka sinasapian ka na. Nagkakamali ka, ate. Totoo ang sinabi ko tungkol sa bato. Eto, damihin mo. Inalahad ng binata ang mutya sa kapatid. Nag-alangan ito nung una, pero nang dumampi ang kamay, siya ngayon ang nagulat. Napapitlag sa biglang pagdaloy ng enerhiya, parang boltay ng kuryente. Dito lang lubos na naniwala ang kapatid. Totoo nga.
Nako, pinagtatawanan ko pa yan kasi parang itlog. Para kasing bato eh. May tinatago palang lakas. Kaya huwag ka nang magtaka kung merong nagbabago sa akin. Tignan mo, hindi tinago ng bato ang kakayahan niya sa'yo. Naniniwala siya, ate. Lumipas ang gabi. Lubos ang paghanga ni Norma sa kapatid. Hindi inasahan na ang simpleng bagay sa mundo. Nagtataglay ng pambihirang kakayahan. Sa kabilang banda, ang aswang na nakalaban ni Lito ay nakaratay sa banig. Nag-iingalo. Hindi nadaan sa gamutan ng sugat. Sa tuwing lalapatan ng langis ay lalo lang kikirot. Hindi nagtagal binawian ng buhay. Ang naiwan na kapatid ay ayaw tanggapin ng katotohanan. Lumabas ito. Hinanap ang taong pumatay. Hindi nahirapan na matunto ng bahay. Isa ito sa kakayahan ng aswang. Lalo pa kung nagnanais na mahanap. Tanaw mula sa bintana si Lito. Nagbabanggaan ang mga ngipin dahil sa galit. Malakas ang banta pero hindi alintana. Hindi muna nagpadalos-dalos. Umuwi at nag-antay ng tamang pagkakataon. Lingid sa kalaman ni Lito na may mangyayari sa araw. Lumuwas ng bayan si Norma para mamili ng mga gamit. Nasa tindahan naman ng binata. Magiliw na pinagsisilbihan ang bumibili. Habang nakikipag-usap sa mga bata, napansin nito ang pag-aktibo ng tangan. Kagad sinabihan ng mga paslit na mag-uwian. Tinakot pa para sumunod. Lumabas. Nilanghap ang hangin na may halong pag-alingasaw. Natukoy ang kinalalagyan ng nilalang pero umaktong walang nalalaman. Kumuha ng walis tingting. Dahan-dahang winalis ang mga tuyong dahon sa bakuran. Kumikilos pero ang atensyon ay nasa nilalang. Kalaunan ay unti-unting lumapit. Dumistansya dahil hindi masikmura ang lakas ng tangan. Huminto sa pagwawalis si Lito. Hinarap ang direksyon ng lalaki. May tao ba riyan? Bibili ka ba? Anong sayo? Malayo man, narinig pa rin ng binata ang ngit-ngitan ng mga ngipin. Maging ang pagtunog ng mga buto sa kamay. Ilang sandali pa ay nagsalita na ito. May tatanong lang sana ako. May gamit ka ba? Yung mataas na uri. Wika ni Celso. Magkapatid ba kayo ng babaeng pumarito nung nakaraan? Ganyan din ang sinabi niya. Naghahanap ng gamit na madaling masira. Ang meron lang dito, babasaging palayok. Kahit masagi lang mababasag kagad. Hindi to binibili. Hindi to nabibili pero kung papatungan mo na malaking halaga pwede. Hindi maintindihan ng lalaki kung ano ang punto ng binata. Gustong isipin na nagbibiro lang ito. Pero hindi nagpakumpiyansa. Antingero kaya alerto pa rin siya. Dumidilim na ang paligid. Pero nag-aayos ka pa rin. Gusto mo bang tulungan kita sa pagsusunog? Hindi na kailangan. Matanong lang. Pagsusunog ng tuyong dahon ba ang pakay mo? Diretsuhin mo ko para masimulan ang dapat sinimulan. Sa inasta ni Lito, nasagad ang pasensya ng lalaki. Tinignan ng paligid. Nang masiguradong walang tao, kagad nagpalit ng anyo. Diretso sa pagsugod. Pero muling bumalik matapos tumilapon. Nahirapang huminga dahil natamaan sa dibdib. Napatingin sa binata nang lumapit ito. Tumingala si Celso nang iduro ng binata ang tungkod sa muka. Hindi makakilos, nakaramdam ng takot. Nandito ka ba para iganti ang kaanak mo? Kung tama ako ng hinuwa, kapatid mo nga siya. Napasobra yata ang atake ko nung nakaraan, kaya maluba ang pinsala. Kukumustahin ko sana eh. Kaso sa asta mo ngayon, parang alam ko na. Ikaw ba? Gusto mong sumunod sa kinalalagyan niya ngayon?
Masyado kang mayabang bulag. Huwag kang umastang nakakataas dahil lahat kayo may kalalagyan at sisiguraduhin kong mauuna ka. Muling sumugod ang aswang. Pero sa pagkakataong ito wala nang nagawa matapos tumagos ang kawayang tungkod sa katawan. Nanlaki ang mga matang tumitig kay Lito. Unti-unting lumuhod. Dahan-dahang tinakasan ng kamalayan. Tama ka. Lahat tayo may kalalagyan, pero hindi ako mauuna. Kung nasaan man ang kaanak mo, sana doon ka rin magpunta. Para naman hindi kayo magkalayo. Tinuluyan ni Lito ang aswang. Pagkatapos ay naghanap ng paraan para maidispatcha ang bangkay. Dinala sa ilog. Saktong malaki ang tubig at malakas ang daloy. Naguguluhan kung ano ang gagawin. Pero sa huli, nang makitang sumabay sa agos ng tubig, napahugot na lamang siya ng hininga. Kung may tuturing man na kasalanan ng pagpatay ng aswang, patawarin sana ako ng Diyos. Wika ni Lito. Makaraan ng ilang sandaling pananatili sa tabing ilog, binaybayang daan pabalik ng tahanan. Sa kabutiang palad, ito na ang huling engkwentro ni Lito. Pinalad sa negosyo ang kaanak sa Maynila. Kinuha silang magkapatid para alagaan. Nasa 8 gulang na, pero kinakailangan pa rin ng gabay. Isa pa, hindi nalalayo dahil tiyahin at tiyuhin lang din ang naroon. Sa Maynila, hindi na aswang ang kalaban, kundi ang pakikipagsabayan sa araw-araw na kaganapan. Ito ang binigyan ng pansin ni Lito. Pero kahit ganun, nanatili pa rin sa kanya ang mutya. Ang isang bagay na lubusang nakapagpabago ng kanyang buhay. Ang sinabi ni Tandang Asyon, walang iba kung hindi ang mutya ng pagong. Ang susunod na kwento ay bagong istorya pa rin mga kabayan. Ito ay tungkol sa manghihilot. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lucas. Taon 1977, probinsya ng Cebu. Kinilabutan si Lucas pagkatapos mahawakan ng kamay ng pasyente. Kasalukuyang hinilot ang nabaling braso. Panay ang paglunok dahil lumilinaw ang nakikitang eksena sa isipan. Hindi pa ito nangyayari sa totoong buhay, pero aasahang magaganap. Si Lucas, isa lamang 17 taong gulang, pero may kakayahan na magpagaling sa pamamagitan ng hilot. Nung una ay natutuwa siyang magsilbi at magbigay ng serbisyo sa mga tao. Pero magmula nang mapadayo ang isang matanda, binuksan nito ang kakayahan na makita ang hinaharap. Sa halip na makatulong, naging balakid dahil nakakatakot ang mga propesiyang nakikita. Nagkakatotoo ang brutal at karumal-dumal na kaganapan. Mga pasyente ang biktima. Iho, sa napapansin ko, pawisan ka na. Nanginginig ka rin. Parang natatakot ka sa mga pasyente mo. Binantaan ka ba nila? Wika ni Lolo Pedro. Hindi naman po sa ganun, Lolo. Sadyang mainit ang panahon at parang lalagnatin ako. Nitong nakaraan, masama ang pakiramdam ko eh. Dinadala ko lang para makapagpailot pa rin. Tugon ni Lucas. Nako, hindi mo naman sinabi. Isara muna natin ang tanggapan bukas para makapagpahinga ka. Hindi ka kasi marunong humindi sa mga tao. Kaya kahit may nararamdaman, todo ka pa rin sa paghihilot. Makakantay sila hanggang gumaling ka. Ayos lang naman po. Uminom na ako ng gamot at saka malakas pa ako. Kaya ko to. Yak ka na naman eh. Makinig ka muna sa akin ngayon.
Ipagpaliban mo na ang hilot bukas, magpahinga ka. Huwag matigas ang ulo. Baka hindi ko lutuin ang paborito mong champurado. Wika ni Lolo Pedro. Agarang tumango ang binata. Sinunod ang payo hindi dahil ayaw ipagluto, kundi para makapagpahinga sa pangitain ng mga pasyente. Pagsapit ng hapon nagpunta ng bayan ang maglolo para bumili ng mga kasangkapan. Si Lolo Pedro ang nagtungo sa tindahan, samantalang si Lucas nakatayo lamang sa tabi, nagbabantay sa naunang binili. Sa kalagitnaan ng pagtingin, nasulyapan ng pasyenteng nagpahilot kahapon. Sinundan ito ng tanaw, kinabahan ng may maalala. Palapit ito sa isang garahe kung saan maraming nakatambak na lumang sasakyan. May inayos na malaking truck sa tabi. Nanginginig ang binata habang nakatingin. Hindi nagtagal umandar ang truck. Nadaganan ng lalaki. Wasak ang ulo. Wala ng buhay na nakabulagta. Katulad ng nakita sa pangitain, aksidenteng nakabig ang manibela habang inaayos. Hindi gumana ang preno kung kaya't dire-diretso ang takbo, dahilan para makasagasa. Hindi makakilos sa kinalalagyan si Lucas. Nagsimulang manlamig ang katawan. Napayakap kay Lolo Pedro nang makabalik ito. Pagdating ng tahanan tulala ang binata, hindi malis sa isipan ang eksena sa pamilihan. Iho, ganyan talaga ang epekto kapag nakakakita ng karumal-dumal na patayan. Kahit ako nandidiri pa rin hanggang ngayon eh. Nawasak na ang ulo, bumulwak pa ang lamang loob. Pasensya ka na, pinapaalala ko pa ha. Napabuntong hininga ang binata. Sa pagkakataong ito, may kagustuhang makita muli ang matanda para maisara ang kakayahan na makakita ng pangitain. Pero ang katanungan, saan nga ba hahanapin? Lolo, nakita mo naman siguro yung ali na nagpahilot sa akin ng ilang buwan ay nakakalipas. Sa tingin niyo po, saan kaya siya posibleng matagpuan? Ha? Dami nagpapahilot sa yung matatanda. Alin ba sa kanila? Ikaw talaga. Alam mong makakalimutin ako tao tinatanong pa ng ganyan. Hindi ko nga maalala nangyari kahapon Nung nakaraang buwan pa kaya. Bakit nga ba? May utang ba sa'yo ang ginang? Gusto ko lang siyang makausap uli. May sinabi kasi dati, tapos hindi ko maalala yung eksaktong kataga. Sana bumalik siya rito. Wika ni Lucas. Kahit malabo, umaasa pa rin na makatagpo muli ang matanda. Nabulabog ang pagpapahinga ng binata. Sinarado ni Lolo Pedro ang tanggapan, pero meron pa ring dumarating para magpahilot. Sa pagkakataong ito, isang buntis. Kamot-ulong tinignan ni Lucas ang babae, namimilipit sa pananakit ng tiyan. Binalingan si Lolo Pedro. Nagtatanong kung ano ang gagawin. Marami na siyang suki. Marami nang napagaling. Pero ngayon pa lang nagkaroon ng pasyenteng buntis. Nang hindi pa rin kumikibo, ang matanda ang kumausap. Iha, pasensya ka na. Pero ang hinihilot ng apo ko, yun lamang may bali sa buto. Mga karamdamang madadaan sa simpleng hilot. Etong pagbubuntis mo, parang wala kaming maitutulong. May kilala kong kumadron na sa kabilang bayan. Malayo pero masisiguro naman. Ihahatid ka na lang namin doon. Manong, masakit po talaga Kung lalakad pa ako, hindi ko na makakaya. Baka kayanin ng hilot, subukan na lang natin. Wika na Christina. Ngumingawi pa ang muka. Naluluha dahil sa pananakit ng tiyan. Naisip ni Lucas na baka manganganak na ito.
Pero ang sabi ng babae ay hindi pa. 7 buwan pa lang ang bata sa sinapupunan kaya imposible. Dahil naaawa na sa kalagayan, sinubukan na lamang sa hilot. Dinama muna ng binata ang tiyan. Walang anumang napansin na kabag o posibleng magsanhi ng pananakit. Nilagyan ng haplas ang mga kamay at saka pinahid sa umbok na tiyan nito. Simpleng hilot lang ang ginawa. Paunti-unti guminhawa ang pakiramdam ng babae. Nakahinga si Lucas, pero sa sandaling nahawakan ng kamay nito, isang pangitain na naman ang nakita. Kagad binitawan ng kamay pagkatapos makita ang pangitain. Nagsimulang tumagaktak ang pawis. Nanlalamig. Natatakot na bumaling sa matanda. Oh, pawisan ka na naman. Ang lamig ng kamay mo, ano bang nangyayari? Lucas, kinakabahan ako sa'yo ha. Naghihilot ka lang, pero parang nakakita ka ng multo. Lolo kasi, may nakita ako eh. Ang babaeng yan, bukas. Humugot ng hininga ang binata para pakalmahin ang sarili. Apo, dahan-dahan lang. Ano ba gusto mong sabihin? Yung babae po, bukas may mangyayari sa kanya. Bukas may... Nawalan ng malay ang binata matapos sakupin ng takot ang buong katauhan. Damang-dama nito ang nakitang pangitain. Kahit pagkagising, hindi mapermi. Panay ang pag-upo sa sulok, kagat-kagat ang daliri. Hindi mapakali si Lolo Pedro. Walang ideya kung ano ang nangyayari sapo. Hilot lang ang inatupag nito, pero parang binagsakan ng husgat pananakot ng mundo. Ilang beses na ring tumanggi sa pagkain. Walang sapat na tulog dahil biglang nagigising. Sasabunutan ng sarili, magtatalokbong ng kumot. Kung minsan pa ay sa lumang aparador magtatago. Unti-unting naunawaan ni Lolo Pedro ang sitwasyon. Inalalang mabuti ang mga ganap sa tuwing manghihilot ang apo. Pinagtagpi ang pangyayari. Hindi inasahang makakakuha ng sagot. Kasagutang bibigla sa kanya. Nagkakaroon ng pangitain si Lucas kapag nahawakan ng kamay ng pasyente. Dali-daling pinuntahan ng bahay ng huling nagpahilot, yung buntis. Ganun na lamang ang pagkagulat nang malamang patay na ito. Ang sabi ng ina ay inaswang, maging siya ay nasuka ng detalyadong isalaysay ang kaganapan. Saksi ang ginang sa kamatayan ng anak dahil naroon siya ng mga sandaling iyon. Wakwak ang tiyan, dumanak ang dugo sa sahig, nagkalat ang lamang loob, bali ang leeg, matapos ilang beses kagatin. Ang sanggol sa sinapupunan ang pakay ng aswang. Matagumpay itong nakuha, kinain mismo sa harapan ng ali. Pagbalik ng tahanan, naabutan ng apo na unti-unti nang nanumbalik ang lakas. Nakakausap na, kumakain, kumikilos, naganda pa ng mga gamit para sa hilot. Apo, sigurado ka bang ayos ka na? Hindi mo pwedeng madaliin ang sarili mo. Makakahintay ang mga pasyente. Sinabihan ko na sila na masama ang pakiramdam mo. Ayos na po ako, Lolo. Ilang araw din akong wala sa sarili dahil sa pangitain. Kaya ko na po to. Nag-alangan pang ituloy ang gustong sabihin. Hindi na ito kinulit ni Lolo Pedro. Hinayaang gumalaw ang apo sa paraang nais. Muling bumalik ang mga pasyente. Nung una kinabahan si Lucas dahil baka may makakita na naman. Nababahala dahil lahat ng pangitain ay nagkakatotoo. Brutal pa ang kinahihinatnan ng mga ito. Sa kabutiang palad, natapos ang maghapon na paghihilot nang hindi nakakita ng isang pangitain. Maluwag na nakahinga si Lucas. Pinagdasal na magpatuloy ito.
Ito yata ang unang beses na hindi ka nakakita ng pangitain. Dininig talaga ng langit ang dasal ko. Maraming salamat. Oo nga po, Lolo. Ang sarap sa pakiramdam na hindi makakita ng pangitain. Nakakatakot kasi. Hirap akong makahinga kapag meron. Alam niyo naman po, ilang beses na akong hinimatay. Lalo na kapag malala ang pangitain. Nagkataon lang siguro na yung naunang pasyente may masamang kaganapan sa buhay kaya ganon. Ang ngayon mga malulusog pa naman at mukhang mahaba ang magiging panahon sa mundo. Wika ni Lolo Pedro. Siningitan ng biro para gumaan ang usapan. Natawa na lang si Lucas. Pagkatapos, muling inayos ang mga gamit sa paghihilot. Sinalinan ang bakanting bote ng haplas. Sa kalagitnaan tinawag siya ni Lolo Pedro. Dali-daling lumabas. Bumungad ang basketballistang nabalian ng binti. Karga ito ng mga barkada. Natatakot sa kakainat na ng kaibigan. Sinuri ang kalagayan. Buntong hiningang bumaling si Lucas. Bumaling siya sa kasama ng pasyente. Mas mabuti siguro kung dadali niyo sa ospital yung lalaki. Literal na nabali yung buto niya, no? Hindi kaya ng hilot lang. Operasyon ang kailangan. Eka, baka pwede pang maayos. Subukan mo lang. Hindi pwedeng dalhin sa ospital. Kasi doon nagtatrabaho ang nanay niyan. Kapag nalaman ang nangyari, pati kami malalagot. Mabayos ka rin ah. Hindi ko na problema yon. Etong kaibigan nyo, hindi ko matutulungan. Walang hilot ang kayang dumugtong sa butong na bali. Kung gusto nyong mailigtas, dali na kagad sa ospital bago mamatayan. Nangulit ang mga ito. Hindi umalis ng tahanan hanggat hindi sinubukan ng paghilot. Kahit si Lolo Pedro ay nainis. Ayaw tantana ng apo. Si Lucas sa kabilang banda, pumayag na lamang para matahimik. Dahan-dahan ang ginawang paghilot. Hindi dinidiinan dahil lalong mapipinsala ang bahaging nabali. Habang tumatagal, unti-unting umagaw sa isipan ng eksena kung saan nakikita ang pasyente na naglalakad sa kabaan ng daan. Mag-isa lang ito. Pagdating sa unahan, may umambang aswang. Hindi natapos ang hilot. Kaagad tumayo at lumayo. Nagsimula na namang manlamig ang binata. Dali-daling bumaling sa mga kasama ng pasyente. Iuwi niyo siya. At kung pwede, huwag iwanan mag-isa. Panay ang pagbuga ng hininga. Pinakalma ang sarili sa ganung paraan. Nagtatalo ang kaisipan. Napapatanong si Lucas kung posible bang mangyari ang pangitain gayong hindi makalakad ang pasyente. Bale ang binti nito at kung sakaling maoperahan, buwan ang bibilangin bago gumaling. Kipit balikat, iwinaksi sa isipan. Baka nagkamali ako ngayon. Hindi naman siguro sa lahat ng pagkakataon. Nagkakatotoo ang nakikita ko. Patuloy pa rin sa pagtanggap ng pasyente. Ganadong-ganado sa paglipas ng buwan. Walang pangitain na nagpaparamdam. Tuluyang nakalimutan dahil nasubsob na sa trabaho. Dinarayo at kung minsan walang pahinga. Inabot ng madaling araw sa haba ng pila. Nakakaramdam ng pagod. Partikular ang pananakit na mga kamay at likod. Si Lolo Pedro ang tagahilot niya. Kaya kahit papano maalam ito. Bukas, magsasara muna tayo. Wala ka ng pahinga. Walang sapat na tulog. Tignan mo nga yung mga mata mo. Para kang galing sa bugbugan. Awat muna. Kahit ilang araw. Hindi po kailangan. Kahit papano nakakapagpahinga naman ako. Paunti-unti. Kung may darating, tanggapin natin.
Hindi abutin ng oras ang paghihilot. Yak ka na naman eh. Pero kung yan ang gusto mo o siya, may pupuntahan lang ako sa bayan. Yung haplas mo, malapit nang maubos. Titignan ko kung nakabalik na sa pwesto yung matandang nagtitinda. Magmula nang maghilot ka, produkto niya ang gamit mo. Epektibo naman, mabisa at maraming napagaling. Hindi lang natin makilala kasi walang pangalan ng lalagyan. Bote pa ng tandway. Sino po pala yung nagtitinda? Gusto ko sanang makilala para matanong natin kung anong sangkap na ginagamit sa paggawa ng haplas. Hingi rin sana ako ng permiso na magaya para tayo na lang ang gumawa. May kamahalan din kasi ang presyo niya. Ay yan ang hindi ko alam. Tinawag lang siya noon bilang nanay. Mabuti siyang tao. Halata sa pakikitungo. Huli kong bili, kulang ang bayad ko pero tinanggap niya pa rin. Ganun po ba? Kung sakaling magkita po kayo, paturo na rin kayo kung paano niya ginagawa para tayo na lang. Kung hindi siya papayag, wag nating pilitin. O sige, lalakad na ako. Mag-ingat ka rito. Hinatid ni Lucas ang matanda sa sakayan. Umuwi na rin pagkatapos. Dahil mag-isa lang sa tahanan, walang ginagawa. Sumampa sa duyan. Hinele ang sarili. Kalmado ang pakiramdam. Sumasabay sa ihip ng hangin. Hindi nagtagal. Nagtakang tumayo nang marinig ang pamilyar na boses. Dali-daling nagbukas ng pintuan para papasukin ang ginang. Ito ang matandang nagbukas ng kamalayan sa pangitain. Subalit sa puntong ito, merong inabot sa kanya. Nakalimutan kong iwanan sa iyo ang bato. Huwag mong pagtawanan dahil hindi simpleng bato na makikita yan kung saan. May silbi, may bisa, may tinatagong lakas na dudurog sa paparating mong kalaban. Nanlaki ang mga mata. Napatitig sa matanda. Hindi inasahan ang sinabi. Kalaban? Bakit naman ako magkakaroon ng kalaban, Manang? Sandali, mabuti nandito kayo. May tatanong ako. Mali, hinihiling pala. Gusto kong alisin niyo ang kakayahan kong makakita ng pangitain. Nagiging balakid to sa akin eh. Nagdudulot ng takot. Ayaw ko mabuhay sa ganito. Ibalik niyo na lamang ako sa dati. Pagpasensyaan mo, Isa. Ito ang kapalaran mo. Kapalarang hindi matatanggihan. Isa na lang ang kulang. Kaya ibibigay ko sa iyo ang mutyang ito para magampanan ng mabuti ang tungkulin. Manang, hindi ko kailangan ng ganito. Ang sa akin, tanggalin niyo yung kakayahan kong makakita ng kung ano-ano. Nahihirapan na ako sa totoo lang. Kaya pakiusap, alisin niyo na ho. Hindi na pwede, Iha. Nagbukas na ang kamalian mo. Kapag pipilitin nating isara, dodoble ang paghihirap mo. Kaya kita binalikan para mabigyan ng mutya. Magiging proteksyon mo ito para mabawasan ang takot mo sa tuwing may makikita ka. Magsisilbing sandata para matapatan ng banta ng kalaban. Manang, hindi ko kailangan ng ganito. Ang gusto ko, alisin mo. Anak na nga. Hoy Manang, sandali! Nagulat si Lucas. Mabilis na itong kumilos. Kumpara kanina na halos uugod-ugod. Nilapitan niya ang inupuan. Naiwan ang dalang bayong. Mula sa loob ay bumungad ang iilang haplas na kagaya ng ginagamit niya sa pangihilot. Ilang sandali pa dumating si Lolo Pedro. Hindi na bumalik sa pwesto yung matanda na binilhan ko ng haplas. Oh, marami ka pala dito eh. Saan mo nakuha yan? May naglako ba? Patigin nga. Ito nga ang haplas sa ginagamit mo ah. Magkano mo nabili? Hindi ko po nabili, Lolo. Yung matandang babae ang nag-iwan yan. Ito rin ang bilin niya. Isang bato.
Sabi niya, mutya daw na tutulong sa akin para matapatan ng kalaban. Ewan ko, naguguluhan na ako sa kanya. Apo, huwag mong baliwalain ang batong ito dahil isa sa pinakamabisang mutya na pwedeng ilaban sa anumang kombate. Mapaaswang, mapaingkanto, o kahit anong banta ng tao may masamang budhi. Swerte ka dahil nabigyan ka ng ganito eh. Sino bang matandang tinutukoy mo? Hindi ko po kilala. Siya po yung matanda na sinabi kong kailangan ko mahanap. Nagbalik siya tapos binigay sa akin to. Tapatin mo nga ako, Lucas. Ano ba talaga ang sadya mo sa matandang yon? Bakit parang may napapansin akong kakaiba? Nag-alangan sa pagsagot ang binata. Ilang sandali ang lumipas bago nagkaroon ng lakas na magsabi. Lolo, hindi aksidente ang kakayahan ko na makakita ng pangitain. Lahat nagsimula nung nakasalamuha ako matanda. Siya ang nagbukas ng kamalayan ko. Ang sabi pa niya, ito ang kapalaran ko. Si Lolo Pedro ay natahimik. Napaiwas ng tingin. Bumaling din pagkatapos. Ilarawan mo nga matanda. Duda ko nakita ko na siya dahil dyan sa plus. Hanggang balikat ko ang tangkad. May kaba ng buhok. Maitim. Mapungay ang mga mata. Tapos may dalang tungkod. Bestidang puti. Parang hindi nagbibihis kasi nangangamoy rin eh. Sus Mariosep, siya nga si nanay. Kung ganun man, parang planado niya ang lahat. Kasi nung naghahanap ako ng haplas para gamitin mo, siya ang lumapit sa akin. Inalok ang produkto niya, tapos ngayon nag-iwan ng iilang bote. Binuksan ang kamalayan mo na makakita ng pangitain. Sigurado kung may kakibat itong panganib dahil nagbigay ng mutya. Ay nako, huwag mo tong ihiwalay sa katawan mo para maprotektahan ka. Naguguluhan man. Sumunod si Lucas sa sinabi ni Lolo Pedro. Sinotang kwintas na ang palawit ay mutya. Kinabahan ng binata. Sa paglipas ng mga araw, hindi mawala sa isip ang salita ng matandang babae, lalo na ang parte na meron siyang kalaban. Sa pag-aalala na baka may biglang banta, ipinagpaliban ang paglabas ng tahanan. Nasa loob lang siya. Hanggang sa pintuan, pagdungo sa bintana, hindi nagpakampante sa mga pasyenteng dumarating. Maigi ang pagmatsyag at pagsuri na magalaw. Habang tumatagal na isip ng binata na para siyang nababaliw, kung kaya't pansamantalang winaksi. Subalit masyadong mapaglaro ang pagkakataon. May nakita siya sa huling pasyente. Nandito na naman muli sa sitwasyong takot na takot. Tagaktak ang pawis. Nanginginig. Hindi maiangat ang tingin. Nagtatalong kay Sipan. May parteng gustong sundan para malaman kung magkakatotoo ba ang nakita. Nang nakapagpa siya, binitbit ang hinubad na mutya at sulo. Sa kabaan ng daan panay ang lingon. Madilim. Wala ni isang bahay na makikita sa paligid. Dumampot ng kahoy bilang panlaban kung sakaling may makasalubong na aso. Ito ang inalala ng binata. Pero pagdating sa unahan, hindi ordinaryong aso ang bumungad. Natigilan siya nang makita ang basketballistang hinilot noon. Pinapatalbog ang bola habang naglalakad. Maayos na ang binti. Malakas din ang kabog ng dibdib ni Lucas. Masyadong pamilyar ang kaganapan at sa pagdaan ng segundo, tumalon ang aswang patungo sa lalaki. Kinagat ito sa muka. Ibinaon ng mga kuko sa tiyan. Ilang segundo lang ang tinagal bago binawian ang buhay. Dali-daling kumaripas ng takbo bago makita ng nilalang. Hingal na natigilan. Dito naalala ni Lucas ang pangitain sa basketballista. Nakalimutan na sana,
pero siya ang nakasaksi sa kaganapan. Binilisan ang pagbaybay ng Dan pero muling nahinto nang makita ang huling pasyente kanina. Nasa 30 taong gulang na ang lalaki pero paminsan wala sa wisyo ang pag-iisip. Katulad ngayon, naglalakwat siya kahit 10 oras. Lalapitan na sana para suwayin pero hindi nagawa nang masulya pa ng aswang sa unahan. Sa isang kisap mata, nakabulagta na ang lalaki. Mulat ang mga mata na wala ng buhay. Kinilabutan si Lucas nang magtama ang paningin nila ng aswang. Kumaripas ng takbo pabalik ng tahanan, ligtas na nakapasok. Dali-daling pinigilan ang sanay magsasalita na si Lolo Pedro. Mariing sinenyasan na huwag mag-ingay. Naintindihan ng matanda dahil napansin na rin ang presensya ng aswang. Sa kabutiang palad, walang nangyaring masama. Kusang umalis ang nilalang. Bakit ka ba lumabas ng ganitong oras? Alam mo na minsan ang nabalita, may umaataking aswang sa lugar. Ano bang pumasok sa kokote mo para maglakwat siya ng 10 oras? Hindi ka pa nagpaalam sa akin. Nag-aalala ko kakahanap sa'yo. May nakita akong pangitain sa uling pasyente, Lolo. Akala ko, hindi na mauulit pero ito na nga. Naging saksi pa ako sa kamatayan ng lalaki. Inatake siya ng aswang. Kinagat, kinalmot, sinipsip ang dugo at saka... Kagad pinutol ni Lolo Pedro ang pagsasalita ng apo. Natataranta na ito. Pinakalma muna bago pinag-usapan uli. Hindi ko na nagugustuhan ang nangyayari sa totoo lang. Lecheng matanda. Sa dami ng pwedeng guluhin ikaw pa. Masyado ka bang bata para sa ganitong panganib? Masyado na akong matanda para magtanggol. Sumasakit na nga tong mga tuhod ko pero kinakaya lang. Tapos malalaman ko, nandito tayo sa punto kung saan may aswang na nagaganap. Ay nako, sadali nga. Hindi ba may mutya na ibinigay? Ano, dala mo ba nung hinabol ka ng aswang? Tumango si Lucas, pero hindi nasagot ang kasunod na tanong. Hindi na malayan kung naging aktibo ba ang gamit sa mga sandaling iyon. Ang tanging pumaibabaw ay takot. Para makaiwas sa posibleng pagsalakay ng nilalang, pinagpalagay ng maglolo na baka bumalik ito dahil nakita si Lucas. Ipinagpaliban muna ang paghihilot. Si Lolo Pedro ang nagpaintindi sa mga pasyente. Lumipas sa mga araw masyadong okupado ang pag-iisip. Hindi pa rin maalis ang pangamba. Natatakot sa ideya na bigla na lang magparamdam ang aswang. Hindi lumabas ng tahanan. Nagkulong sa loob. Dito na rin napansin ni Lucas ang kakaibang pakiramdam kapag suot-suot ang mutya. Para bang sinalinan siya ng lakas na nagmumula rito. Madaling mapagod noon, pero ngayon ay parang hindi na kilala ang pagod. Dahil nagtataka pa sa nangyayari. Paminsan hinubad ang tangan. Isang gabi habang abala sa pag-aayos ng mga kagamitan, binalak na bumalik sa paghihilot dahil ilang araw na ang lumipas. Walang masamang naganap. Sa kalagitnaan nito may kumalabog sa bubong. Inakalang si Lolo Pedro dahil nakita nito may pinasok na panungkit sa loob. Habang tumatagal, hindi mapakali sa kakaibang pakiramdam na dulot ng paligid. Kagad binuksan ng aparador. Nanlaki ang mga mata nang mapansin ang mutya. Tinawag si Lolo Pedro. Nabutang nakasiksik sa tabi habang sumesenyas na huwag mag-ingay. Nasundan ng tingin ang tinuro nito. Mula sa bubong, may matutulis na kuko na tumagos. Layong sirain ang tagpi-tagping yero. Dahan-dahang lumabas ng kwarto ang matanda. Binalaan ang apo na maging alerto. Hindi ko alam kung paano makipaglaban sa aswang, pero kailangan nating sumubok at magpakatapang.
Mamaya makakapasok na yan. Hawakan mo ito. Marunong ka namang magtabas ng damo. Tabasin mo ang nilalang kapag may pagkakataon. Inabot ni Lucas ang bigay na itak. Pero sa sandaling sumagi ang balat sa kamay ng matanda, may eksenang sumaglit sa isipan. Sa katunayan nanginginig na siya dahil sa puntong ito. Si Lolo Pedro ang nakikita. Huli na, dahil nakapasok na ang aswang at kagad na umatake. Si Lolo Pedro ang unang sumalubong. Kinalaban ang nilalang. Kahit nahihirapan, tinamaan ito ng kalmot. Duguan. Tumilapon kung saan-saan. Dito lang natauan si Lucas nang pukawi ng mismong tangan. Hindi mawari ng binata kung saan nakahugot ng lakas. Walang takot na tinapatan ng halimaw. Inagaw ang atensyon nito. Walang ibang makikita sa paningin ni Lucas kung hindi ang aswang. Lumalapit. Walang pagdadalawang isip na sinalubong ng taga. Kaso nga lang nakailag. Nakipagbuno. Tumama ang atake sa binata pero hindi nagtamo ng anumang galos. Nakilala ang nilalang. Ito ang humabol sa kanya nung nakaraan. Mabilis ang kilos. Masyadong maliksi. Pero sa kabutiang palad, madaling nakontra ang atake. Humantong sa punto na nataga ang balikat. Hirap itong kumilos sa lala ng sugat. Gayunpaman, hindi tumigil ang aswang kahit binalandra ng binata ang mutya sa harapan nito. Sumugod ng sumugod, layong makapatay. Ang ginawa ng matanda, sinukat ang kakayahan. Ito ang tipo ng aswang na panay lang sa pagsugod. Masyadong gutom, kaya ang nasa isip mapatay ang biktima upang makain. Sinamantala ni Lucas ang kahinaan, kaya sa isang iglap na itumba ang nilalang. Pumaibabaw pagkatapos bumagsak. Maayos na punesto ang sarili para makabuelo ng taga at saksak. Tumalsik ang dugo at sa bawat paglapat ng patalim, si Lolo Pedro sa tabi ay napaiwas ng tingin dahil nagtatalsikan ng dugo. Kung hindi lang niya inawat ang apo, magmumukhang giniling ang katawan ng aswang. Nang makabalik sa ulirat na palunok si Lucas, hindi inasahang magagawa ang ganong bagay. Nagulat pa dahil sa pagkakatanda, tumama ang atake ng aswang. Pero ito siya ngayon, buhay na buhay. Wala ni isang sugat. Kagad ding binalingan si Lolo Pedro. Ito ang may tinamo. Mabuti na lang epektibo sa sugat ang haplas. Madaling nawala ang kirot ng malapatan. Sinabayan pa ito ng herbal na gamot upang makasigurado. Kalmot lang ang tinamo. Hindi kagat. Kaya kahit papano napapanatag. Gayunpaman hindi nagpakumpiyansa. Ang tangan ay binabad sa tubig at sakay binanlaw sa mga sugat. Makaraan ng ilang araw, makikita ang unti-unting paggaling. Ayos din si nanay. Binuksan ang kamalayan mo. Bumalik para magbigay ng haplas sa mutya na magiging kasangga sa laban kontra aswang. Pero hindi ibig sabihin maayos ang loob ko sa kanya. Labag pa rin ito para sa akin. Ikaw ba naman ang malagay sa alanganin? Ayos lang, Lolo. Ang importante, pareho tayo nakaligtas. Hindi na rin ako maasa na makikita muli ang matandang yun. Parang hindi na kasi babalik eh. Nagkatotoo ang hinuha ni Lucas sa matanda. Lumipas na lamang ang panahon. Hindi na ito nagpakita. Ang tanging naiwang alaala, ang kakayahan ni Lucas na makakita ng pangitain, ang mga haplas sa binigay sa kanya, at lalong-lalo na, ang pinakamalakas na gamit, ang mutya. Nasa toxic environment ka ba?
Yung tipong lahat ng tao ikaw yung pinag-iinitan, lahat ng tao mainit yung ulo sa'yo, yung partner mo, kapamilya mo, jowa mo, o yung mga katrabaho, lalong-lalo na yung boss mo. Eto kabayan, subukan mo. Kaluban, de pampaamo. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo, pampaamo sa pagkakataon. Kung ikaw yung tipo ng tao na nasa toxic environment, maraming taong galit sa'yo kahit wala kang ginagawa, subukan mo tong kaluban. JD, paano uubra yung kaluban mula sa Lika Merchandise? Simple lang daw ang gagawin mga kabayan. Dalin mo lang tong kaluban, ganun lang kasimple. May kasama yung gabay po ng tela pouch. Lagay mo sa loob ng pouch mo. Lock, lagay mo sa bulsa mo, lagay mo sa bag mo, let it work. Etong kaluban din pala mga kabayan, hindi yan simpleng lalagyan lang. May mga sangkap yan sa loob, galing pa to sa Negros. Gawa ng Antengeros del Negros ang kaluban. May mga pangkalikasang sangkap siya na nasa loob kabayan, kaya siya nagiging pampaamo. Isang sangkap lang yung sasabihin ko, yung bahay ng alitapta. Bukod doon, marami pang nasa loob mga kabayan. Pwede nyo i-check pagdating sa inyo ng kaluban. Actually, bagay din to kabayan sa mga taong nasa sales or palagi merong kausap para mabilis kayo makapagpalagayan ng loob ng taong kausap mo. So kung sawa ka na sa mga taong palagi na lang galit sa'yo, toxic environment, gusto mong mabago, pwede mong subukan tong Kaluban de Pampaamo. I-search mo lang yung shop ng Lika Merchandise.